Tanong ko po sana brother kung dapat pa bang ipagdasal ang taong namatay na para maligtas daw ang kaluluwa mula sa impyerno? Hanggang ngayon, napakarami pa ring taong naniniwala na pag ang tao ay namatay at siya ay pinanalangin mo, may pag-asa pang maligtas ang kanyang kaluluwa. At yan ay isang napakalaking kontradik sa salita ng Diyos. Dahil kung ganyan ang kaisipan natin sa kaligtasan, sino pa ang sasampalataya sa Panginoong Jesucristo? Pwede naman palang maligtas kahit hindi siya tumanggap sa Panginoon at pag namatay siya, pwede na lang siyang ipanalangin. Dahil kung ganyan ang magiging basihan natin, pwede ko na lang sabihin sa mga kamag-anak at pamilya ko na pag namatay ako ay panalangin nyo na lang ako. Pero ako, mismo sa sarili ko, ay magpapakasasa muna ako dito sa mundong ito. Mag-i-enjoy muna ako, gagawin ko muna lahat ng gusto kong kabulastugan. At pag namatay ako, please pray for me para ako ay maligtas. Kung ganyan po ang basehan natin pagdating sa kaligtasan, ay mawawalan ng kabuluhan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Para saan pa pala yung kanyang pagsasakripisyo doon, kung pwede naman palang ipanalangin na lang ang kaluluwa mo pag ikaw ay patay na. At wala ka ni isa mababasa sa Biblia na ang isang taong patay na walang pananampalataya sa Diyos ay ligtas dahil sa panalangin. Gumising po tayo sa katotohanan, huwag tayo magpadaya sa ganyan dahil pwedeng maging magaan na ang paniniwala natin sa Panginoong Jesucristo kung ganyan na magiging basehan natin sa kaligtasan. Ito po ang tatandaan nyo. Pag ang tao namatay, kahit yan ay mayaman, mahirap, mabuti, masama, kahit anong klaseng tao pa yan, pag yan ay walang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, yan ay mapupunta ng impyerno at hindi na po yan kailan pa maliligtas o mapupunta sa langit. Kaya maraming tao ang hindi sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo dahil sa mga ganitong klaseng paniniwala. Dahil ang alam niya sa sarili niya ay pwede pa naman talaga siyang maligtas kung siya ay ipananalangin ng kanyang pamilya o ng kamag-anak o kung sino pa man ang dapat manalangin sa kanya. And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Lahat tayo na mga tao dito sa mundo, meron tayong appointed time. Lahat tayo ay may taning na ang buhay. Walang immortal na tao dito sa mundo. At yung appointed time na yan, ni sino mang tao ay hindi kayang cancelin yan. Kung meron kayong mga appointment na nakakancel nyo, pues ito hindi. Pag kumatok na ang kamatayan sa bawat isa sa atin, yun na ang ating takdang araw. But after ng pangyayaring yun, ay ang judgment. Mga kapatid, alam naman natin na dalawa lang ang pupuntahan ng isang tao pag namatay. Sa langit o sa impyerno lamang. Hindi po palutang-lutang ang kaluluwa natin sa mundong ito o kung saan man parte ng daigdig. Pag namatay ang tao, meron niyang pupuntahan o dederechuhan. Ang tanong, saan ka nga ba dederecho? Sa langit nga ba o sa impyerno? Wala pong purgatorio. Alam niyo ang katotohanan, ang mga patay pa nga ang nananalangin para maunawaan ng mga nabubuhay na meron talagang impyerno. Then I said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Nakita nyo mga kaibigan, yung patay pa'y nagpray para lang ipamalita doon sa 5 pa niyang kapatid na merong totoong hell, merong place of torment at ayaw niyang matikman nung 5 niya pang kapatid yung kanyang nararanasan sa place of torment. Yan yung istorya ng rich man at ni Lazarus. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. So yan po, parehong namatay, si Lazarus at yung rich man. At tignan nyo po kung ano yung nangyari sa kanilang dalawa. And in hell, he lift up his eyes being in torments, and he seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Nakita nyo po yung sitwasyon ng dalawa. Nung namatay yung pulubing si Lazarus, ay nandun agad siya sa comfort zone. Pero yung namatay yung rich man, nung pagpikit niya sa oras ng kanyang kamatayan, yung sumunod na mulat niya ay nandun na siya sa torment place o naandun na siya sa hell. At ganun din tayo, kung ang isang tao ay walang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, pag ikaw ay namatay, yung sumunod na mulat mo ay nandun ka na sa torment place. Pero pag ikaw ay may pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sigurado makakapiling mo ang Panginoon. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Kung ikaw ay may pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at dumating na yung appointed time mo, yung iyong takdang araw, pag ikaw ay absent na sa bading ito,
ikaw ay magiging present sa ating Panginoon. At ganyan po kalinaw ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya pag ang tao namatay, hindi na yan maliligtas ng kahit sino mang panalangin. Nawa naging malinaw po sa bawat isa at naging pagpapala. Maraming salamat po and God bless you all.